Hi guys, syempre part 3 na tayo. So, puntahan nyo na lang yung part 1 and part 2 about sa visa, yung sa part 1. And then yung sa part 2 naman is about sa visa application, yung pag-check ng inyong visa kung approved na or hindi. So, tinuruan ko rin kayo kung paano doon i-check. So, sa part 3 naman is meron tayong hawak dito na passport. Yan. So, nakakatawa yung video natin ngayon kasi trivia siya. So, meron tayong passport. And I have here my TRC card. So, yan, may TRC card. Okay. Simulan natin siya sa passport. Siyempre, kailangan, once na nag-apply kayo ng visa, ay sorry. Once na nag-apply kayo guys ng visa, aking pin. Once na nag-apply kayo guys ng visa, kailangan nyo ng passport. So, di ba pag nagpunta kayo ng BFS, kailangan nyo po itong passport na to. So, dito sa passport na to, as pinaka-advice ko, at least mga 2 years na valid pa yung passport nyo once na nagpa-visa application kayo. So, dito, makikita nyo, meron tayo dito na, wait lang. Guys, meron tayo dito na visa. So, takpan natin yung pangalan ko, no? Pasensya na kayo, guys, tatakpan natin. Ayan. Meron tayo ditong visa. Ayan. Yan. Nakalagay visum or visa. So, yan yung visa natin. So, itong visa na to guys, ito yung tinatawag nila na Schengen visa. So, itong Schengen visa na to is valid for only, I think, 1 year. So, kung di ako nagkakamali. So, etong visa na to is valid within 1 year. 6 months to 1 year, so something like that. And then, kapag kayo ay nagpunta na dito sa Czech Republic, ito yung hahanapin sa inyo sa border or sa, ano ba tawag dito? Sa pag-enter nyo ng Czech Republic sa airport, ito po yung hahanapin sa inyo. Etong visa na to. So, ito yung tinatawag nila na Schengen visa. Okay? Next natin is ipapakita ko sa inyo. Pagdating nyo kasi dito sa Czech Republic, di ba, meron na kayong visa. Pagdating nyo dito sa Czech Republic, guys, mga 1 week ng pagdating nyo dito sa Czech Republic, magba-biometric kayo, guys. Ang biometric na yon is gagawin sa Ministry of Interior ng Czech Republic, which is kailangan ng biometric nyo, 5 kamay, then 5 rin dito, and then kailangan din yung sa photo nyo. Ngayon, personal po yung pumupunta sa Ministry of Czech Republic. Dadaling kayo doon ng inyong mga agency kung kayo naman ay direct. So, hanapin nyo na lang sa Google Map. So, gumagana rin dito ang Google Map kung paano magpunta. Anyway, pagka kayo po ay nakapag-biometric na, so sasabihan nila kayo kung kailan ang release ng inyong yung inyong card. So, yun yung TRC na tinatawag. Ang TRC po is ganito ang itsura niya. So, takpan lang natin yung, so ganito yung itsura ng TRC. Takpan natin yung mahalagang senaryo ko. Yan, ganito yung itsura ng TRC natin. So, yan yung itsura ng ating TRC. So, sa harap po, makikita yung tunay yung pangalan, and then kung ano yung birthday nyo, and then kung kailan, hanggang kailan yung card nyo. And dito naman sa likod natin is makikita yung address nyo at address nyo rin sa Pilipinas. Yan po yung ating card. So guys, eto, once na kayo po ay pupunta ng iba't ibang bansa, 'di ba? Binanggit ko na kapag kayo ay nagpunta dito sa Czech Republic is pwede kayo makapunta sa 26 countries. So ito yung under ng European Union. So ano yung mga countries na yon? So hanapin niyo na lang po kung ano yung mga countries na yon. So guys, dito ipapakita ko sa inyo ha. Ito yung sample guys ng ating residence visa dito sa Czech Republic. So, Pobaleni kay Pobito. Yun, hindi ko alam kung paano spelling yan. So, yan yung makikita nyo dyan. So, dito makikita nyo kung saan yung kung anong address. Ito kasi is ginagamit to para sa residence permit look like. So, yan yun yung So, iba dito yung nakalagay dito sa amin, ha, guys. Dito sa may pula na to, iba yung nakalagay sa amin. So, sa amin na nakalagay dyan is Samestineka Karta, na ang ibig sabihin po is parang long-term residence. So, yan.
Tapos, guys, dito, syempre, meron kayong, yan, meron kayong signature. And then, nandito rin yung birthday nyo. So, ito yung birthday. Ito yung last. Tapos, ito yung birthday nyo, guys. Yan. So, yan. So, guys, di ba nabanggit ko sa inyo, gusto nyong gumala sa iba't ibang countries dito sa Czech Republic. So, ang dadalhin nyo po once na lumabas kayo, syempre, bukod sa ticket nyo kung mag-aeroplano kayo, is dalhin nyo po ang inyong passport at saka ang inyong TRC. Ito kasing TRC na to ang nagpapatunay na kayo po ay legal na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Although pwede rin naman ang passport natin. Yun nga lang, kapag passport po natin, isi-verify pa kasi nila. Unlike kapag adala nyo na yung inyong card mismo na hindi na po nila need i-verify, titingnan lang nila yan ng flashlight na gumaganon-ganon. Tapos malalaman na nila kung peke or hindi. So, ang trivia ng ating videos ngayon, kasi tungkol sa mga documents. About naman guys sa mga card, for example, yung itatanong nyo sa akin is about sa mga IDs na nandyan sa Pilipinas, tapos nadala nyo dito sa Czech Republic. So, valid ba siya pag ipinakita nyo? So, hindi po siya valid dito. Any kind ng ano nga to? Lahat po ng klase ng ID is hindi po valid dito. Mapwera na lang kung passport. Ngayon, once na kayo ay nag-loan sa bangko, kakailanganin nyo po ang inyong PIN. Okay? Ang inyong PIN number at saka isa pang valid na ID. So, ibig sabihin po, magdadala kayo ng passport. Once na kayo nagpunta ng bangko, kung gusto nyo mag-loan, kasi dito magagamit yun eh. Once na kayo nagpunta ng bangko, dala nyo ang passport nyo, magdala pa po kayo ng isang valid ID. And then, hihingan din kayo doon ng inyong PIN number. So, yan. Trivia tayo ngayon for tonight. So, marami tayong trivia. Kasi may nagtanong guys sa ating YouTube channel about dito sa information na to. Kasi, syempre, marami na nga naman akong nare-release na video. Pero about dito sa mga ganitong scenario, about sa documents, about sa ganyan, is hindi ko po sa inyo nasasabi yan. Ngayon, for example naman, is naggala kayo sa ibang part ng, for example, ako, nasa Czech Republic ako, naggala ako sa Germany. Ayun, in some cases, wala ako nung card. Wala akong TRC card. Ano po yung dapat kong gawin? Pag on process na kasi yung inyong papel sa Ministry of Interior dito sa Czech Republic, is may bibigay po sila sa inyong papel. Ang papel po na yun is nakalagay doon na kayo po ay on process na. Katibayan yun na on process na kayo sa Ministry of Interior in the Czech Republic. Papakita nyo lang yun sa police once na meron nag-check. So, madalas ba na may mag-check sa ibang bansa? So far, sa akin pong bansa na napuntahan is, ilan pa lang ba yun? Yan. Hindi naman po sila basta-basta nag-check. So, minsan lang kasi talagang pag nataunan ka, one time kasi nataunan ako. Pero dito ako sa Czech Republic, nasa ibang part lang ako. Naggala lang ako and then check yung aking card. So, yun. Nangyayari po yan, kaya lagi nyo dalhin ang inyong residence card or yung inyong TRC card kung tawagin. Yun. So, okay na yata yung trivia ko ngayon. So, yun lamang and thank you so much. So, inabot po tayo ng part 3 kasi medyo pala mahaba yung ating topic ng visa. About guys dun sa mga peoples, yan, na interesado para sa family reunification. Guys, I'm so sorry if hindi ko kayo mabigyan ng full knowledge about sa reunification ng Czech Republic. But, if you want to know more, pwede po kayo magpunta sa sinabi ko na site kanina, sa mb.gov.cc at doon nyo makikita yung about sa reunification. Search nyo lang doon. No? And then, wala kasi akong full information talaga guys. Ayoko magbigay sa inyo ng trivia na hindi ko kayang patunayan, na hindi ko kayang masagot in all. Anyway, thank you so much and have a nice day. So, yan lamang for today's video.